Dumako na po tayo mga kababayan kay sandali lang, sino yung susunod? Titignan ko lang. O dito, kay Risa Ontiveros, mga boss chief amo, sir. Kay Risa Ontiveros, mga kababayan. Naku po, eto. Natatandaan niyo po ba yung balita? Eto ha! Balita ng Newswatch Plus PH yan. Oh, hindi ako nagbabalita ng sarili kong balita at hindi naman ako gumagawa ng fake news. Baka sabihin, bias na naman ako. O eto, may ihaharap na mga ebidensya, ihaharap na mga patunay na hindi totoong binayaran ni Senadora Risa Ontiveros yung mga testigo po, mga bossing. Sabi dito ng Newswatch Plus PH, Manila, relative of the missing cockfighting receipt contradicting whistleblower. Ito ba yun? Morillo. Ito. Senator Risa Ontiveros. Iba kasi itong nandito. Bakit iba yung napindot ko pala? Mamaya to. Alisin ko muna. Kaya naman pala iba yung binabasa ko eh. Ito. Sabi ko parang iba yata yung binabasa ko. Yan. Sabi dito, Newswatch Plus PH. Look, Senator Risa Ontiveros present resibo. In Tagalog, resibo. Receipts contradicting whistleblower Michael Morillo claims that he was coerced into testifying against detained religious leader Apollo Kibuloy. Kibuloyski naman ho tayo, mga kababayan. Ayan. No? January 28, 2024, merong email, sa email ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, malabo hong matanggal yan, mabura, nandyan ho, maiiwan po yan. Nakasulat dito, Dear Senator Risa Ontiveros, I am Mike. Inag-email sila kay Senadora. I am Mike, also an ex-worker of Kibuloy's church. I was also one of those who were hurt. No? Slap, sinampal, hit on the head, binatukan. Aba, manyuyupa din ho ba si Kibuloy? Hindi, bigla ko tanong lang ho yun ha, mga kababayan. Kasi nahinto ako, ngayon ko lang nakita, akala ko kapag yung mga lalaki, benta-benta o tap, o kaya donasyon, no? O kaya sinasaktan. Nung pagkabasa ko po dito, sabi dito, I am Mike, also an ex-worker of Kibuloy's church. I was also one of those who were hurt, no? Sinasaktan. Slap, sinasampal. Hit on the head, binabatukan. Sexual abuse. Ano yun? Nanyuyupad. Iba naman sinabi. Nan-yu-yu-pa. Ano ba yun? Di ba? Meron yung candy, chupa chups eh. Eto tanong naman kasi nabasa ko, sexual abuse. Kaya, sino naman ang aabuso doon? Lalaki. Si Mike lalaki, di ba? Boss Mike, baka ikaw, Boss Mike Cervera, shoutout sa inyo. Pakisuportahan po yung channel ni Boss Mike Cervera. Ano po? Nako, napakahusay po niyang mag-vlog, mga kababayan. Boss Mike, ikaw ba to? Nasumulat kay Buloyski o nag-email? No? Nahinto ho talaga ako doon sa sexual abuse. Napatanong ako, manyuyupa din ba tong si Kibuloy? And exploited by Kibuloy and his leaders. Aba, ibig sabihin, baka naman yung mga palmolive girl na matatanda, no, ang dumadali kay Mike. I will serve from 2015 to 2021. That's how long will endure Kibuloy's cruelty. Haba, 6 na taon. We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents. Aba, parang North Korea pala. No? Sa North Korea kapag ikaw tumakas, mga kababayan, ang dadalihin sa iyo yung mga kapamilya mo, yung mga magulang mo. Ito parang ganyan ang style niyan. North Korea, madaling patayin ang inyong mga mahal sa buhay o ang inyong mga
magulang pag tumakas kayo o kapag kayo sumagot-sagot o pag may ginawa kayo. They were close friends of former President Duterte. Alam natin yan. Still, I felt trauma and mental health problem until now. Ayan nga po, stand up and fight. No? Email po yan, mga kababayan. Kasama po dyan, ayan, yung date, kung kailan, yung subject, walang subject, kung saan in-email, at yung email, tinakpan na lang po nila nung Mike Murillo. Naku, yari. Sila pala mismo ang humarap. Di ba? Paano ngayon nila pagbabanggain yung sinasabi nila na si Ontiveros ang nagbabayad? Para ikaw ay magbayad ng ano tawag dyan? Ng tetestigo laban kay Kibuloy, ikaw ang lalapit, ikaw ang mauunang magsabi. Di ba? Sila pala nag-email. Siya pala ang nag-email. Ayan pa. Ito ang sagot, no? Palabang hapon. Hindi. Siya din to. Nag-email ulit. Palabang hapon. Hello, I'm Michael. Napanood ko po yung pag-file ng reso ni Senator Risa Ontiveros sa Senado para imbestigahan si Pastor Kibuloy. Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy nitong 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Dahil na rin sa takot baka ipapatay ako kung ako ay magsasalita o magsasampa ng kaso. Ayan may mga resibo. Paano ngayon paninindigan o tatayuan yung mga pinagsasabi nito Pasyo? Mga kababayan, na nagbabayad o nabayaran daw po ni Risa Ontiveros yung Mike Murillo. Magkano daw? 1 million? Meron palang mga ganong resibo. Sabi ni Nelly Aguilar, nakita ko na iyang si Kibuloy. May church siya dati sa kapitbahay namin sa Quezon City. Narinig niyo din po ba na sinabi na kanya ang universe at meron siyang doorknob na diamante sa langit? Narinig niyo na din po ba yun? Naku, buenas kayo kung narinig niyo. Galing mismo sa bibig ni Kibuloy. Diba? Rare ho yun. Mga kababayan, paminsan-minsan lang maririnig yun. Minsan din po, nagbibisit do si former President Duterte at si Sara Duterte noon sa Glory Mountain. Every time po naaalis sila, sakay ang chopper, dala-dala na po nila ang malalaking bag ng mga baril na laman. Yan yun, si Mike na hardinero. Ayan pa. Ito pa Michael, nagkausap kami nung friend ko na ex din na kinausap siya para kausapin ako. Yung about sa recant, magre-recant daw ako para mapahiya si Senator Risa Ontiveros, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago ako at bibigyan ng magaling na abogado. Sila pala nag-o-offer. Kasi daw, at the end of the day, iiwan daw ako ni Senator Risa Ontiveros, Senadora. Sila pala, yung nag-o-offer kay Mike. But I believe, hindi naman gagawin yun ni Senador. Naiintindihan ko ang mga advokasya ni Senador at malaking pasasalamat ko kay Sen. Huwag daw akong magsampa ng kaso sa SMNI for labor something. May ganyan pang utos. Binabaan ko siya ng telepono. Di ba? Kampo nila yung humihimok na wag magsampa ng kaso sa SMNI. Kasi labor, dadalihin sa labor. Baka ito mga kababayan, yung yung benta-benta ng OTAP po. Yung benta-benta ng OTAP.